Hello mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa aking mga video. Bali, mayroon na naman akong share sa inyo na isang technique mga bro patungkol dito sa ating battery na 12 volt. Ayan, bali ang battery na 12 volt ito mga bro ay sakon ito galing sa sprayer. Pero kahit kargan mo ay hindi na siya nagcha-charge. Ayan, susubukan natin ang technique na ito mga bro dahil nasubukan ko na rin ang technique na ito ay nag-click naman. Pero susubukan natin dito mga bro. Panoorin nyo lang hanggang dulo para magkaroon na naman kayo ng idea sa video ito. Okay? So, bago natin gagawin yung technique na yun mga bro ay papatunayan natin na wala nang laman tong battery na ito. Tapos susubukan natin i-charge ng mga 2 minuto kung magdadagdag siya bago natin gagawin yung technique na ituturo ko sa inyo. Okay, susubukan muna natin testerin mga bro. I-on natin yung tester natin sa DC. Papakita natin kung meron siyang laman o wala, o meron siyang karga o wala. Okay, so test natin. Okay, bali kon mga bro, meron lang siyang 0.8 864 lang. Wala, hindi pa umabot sa 1 voltahe. Ayan. Susubukan natin i-charge ngayon. Pandarin natin yung ating charger. Bali ito yung ating charger mga bro. Ayan, susubukan natin saksak. Ayan. So bali may blower mga bro yung charger natin. Dun sa mga nagtatanong kung bakit may na raw yung charger na ginagamit nila, tingnan nyo mabuti yung charger yung mga bro, baka naglulos yung kanyang connection o baka may leak yung kanyang diode. Okay, susubukan natin kargahan ito. Clip natin sa positive, tapos clip natin sa negative. Ayan, wala siyang spark. Pero dito mga bro, ayan, may spark oh. May spark yung charger natin. Subukan natin i-charge ng mga 2 minuto kung magdadagdag yung kanyang 0.8 kanina. Magdagdag man lang ng mga 2 voltahe ganun, okay na. So yung kasing ginawa namin nun mga bro na battery ng Badya, yung hindi tinutubigan, nung na-stuck siya, humina na siya. Tapos kapag kargahan mo dun sa mismong motor, pag pinapandar mo yung motor, hindi na nagcha-charge. Okay naman yung rectifier ng motor o yung kanyang charger. Tapos nung ang ginawa namin ay nilagyan namin ng tubig ng battery, ayun, naka-recover. So susubukan natin ang technique na yun dito ngayon sa battery na ito. Okay, so bali kon mga bro, nakapag-charge na siya ng 2 minuto. Subukan natin kon ngayon, tanggalin yung clip natin. Ayan, tapos tanggalin muna natin sa saksakan yung charger natin. Ayan to. Tapos check natin sa tester natin kung nadagdagan yung kanyang laman. So ayan mga bro, bali kuwan lang siya, 1.5 lang yung naidagdag oh. Masyadong mababa. Okay, so ang mangyayari ay susubukan natin kung ito, lalagyan natin ng tubig. Note mga bro, ang technique na ito ay para lang sa mga battery na hindi tinutubigan. So ang technique pala na ito mga bro, pagka yung battery nyo hindi tinutubigan, ang sagot doon ay tutubigan pala para lalakas ulit yung battery nyo na hindi natutubigan. Okay, susubukan nating tuklapin ito ngayon. Yan, tuklapin natin at lalagyan natin ng tubig o battery solution. So kabilian natin. Ayan, medyo may kakunatan lang mga bro pagka sinisikwat. Ingat lang para hindi naman mabasag.
So ayan, nabuksan na natin. Ayan o. Yan, bali kung siya nakasealed siya oh. Natanggal na yung mga dikit-dikit niya. Okay, so ilagay muna natin dyan. Tapos tanggalin natin itong mga rubber niya, yung mga takip niya yan oh. Ayan. Ayan oh. At lalagyan natin ng tubig. Ayan oh. Ayan. So ilagay muna natin dito. Muntik pang tumalbog. Ayan. Bali kon mga bro, yung lalagyan natin 6 na kwarto. Okay, bali natanggalan natin lahat mga bro yung kanyang mga rubber na takip. Subukan natin ang technique na ito mga bro. Subukan nating tutubigan. So mas maganda siguro kung gagamitan natin ng yung ringgilya ba. Kuha tayo ng ringgilya. May ringgilya ako dito. Okay, bali ito yung ringgilya natin mga bro. Tapos ito yung lalagyan natin ng battery solution. Yan. Ito na lang sana ang pinaka-hose niya, kaya lang baka hindi natin matansya. So gamitan na lang natin ng ng ringgilya. So lagyan natin ito mga bro ng battery solution. Lagyan natin. Yan, at lalagyan natin yung battery natin. Walang mawawala mga bro kung susubukan natin, kasi nasubukan ko na rin ito sa battery ng Baja, yung hindi tinutubigan. Kaya lang yun mga bro ay meron pa siyang kunting spark. Pero susubukan naman natin dito sa medyo lubang, medyo masyado ng, pero susubukan naman natin dito sa lubat na lubat. Okay, so walang mawawala mga bro kung susubukan natin ang technique na ito. Okay, so subukan natin lagyan ng battery solution. So lagyan natin, punuin natin bawat isang kwarto. Oops, napuno na kaagad ah. Ayan. So lahat ng mga kwarto niya mga bro ay punuin natin. Oops, puno na rin. So lipat natin. Ayan, napuno na rin. So dagdagan pa natin mga bro yung natin. Subukan lang natin mga bro, baka sakaling ma-recover natin. Ayos. Okay, pahigupan na naman natin yung natin, ringgilya natin. Yan. Tapos lagyan na naman natin yung isang kwarto ng battery. Oops, puno. Dali lang pala mapuno mga bro. Halos hindi pa maubos yung isang ringgilya eh. Yan. Oops, puno. Oops. Bali na sobrahan mga bro ah. Bukan natin. Tapos medyo pahigupan natin tong nandito sa labas. Yan, para matanggal yung sobra niya mga bro. Pahigupan natin. Okay. Ayan. So ang mangyayari mga bro ay susubukan natin i-charge ngayon. Tapos ang mangyayari mga bro ay takpan natin sa isa. Ayan. Okay, bali natakpan na natin. Ang mangyayari, itataob natin para masimot yung mga nandyan o yung mga tubig-tubig niya na natira.
So lagyan na lang natin siguro dito para hindi masayang. Ayan. Okay. So tanggalin natin, layo natin. So takpan natin tapos subukan natin i-charge. Ayan. Susubukan natin ngayon testerin kung nagdagdag ba yung kanyang laman. Okay, subukan natin. Oh, nagdagdag mga bro, naging 4 volt oh. Ayan, baka sakaling makarecover to mga bro. Tingnan nyo oh, sa tester. Kanina kon pa, 0.8 lang kanina eh. Oh, meron siyang 4 volt. Susubukan natin ngayong i-charge sa charger natin. So, pantalin natin charger natin. Tapos clip natin. Yan. Subukan natin i-charge ngayon. Okay, so patagalin natin mga bro ng mga siguro mga kalahating oras. So pagkatapos ng kalahating oras mga bro ay i-update ko kayo. Okay. Okay mga bro, bali update ko lang sa ating mga bro dun sa tinubigan natin ng battery. Update natin kung nadagdagan yung kanyang voltahe nung kinarge na natin. Bali lumipas na yung mga halos mahigit kalahating oras mga bro. Ayan. So ayan yung charger natin oh. Ayan, dun sa mga mga tatanong kung bakit umiinit yung transformer nyo ay pwede nyong lagyan ng ganito ng blower. Ayan oh. Yung sa akin may blower. So nag-charge pa rin siya mga bro. So subukan natin ngayong tanggalin yung natin charger sa saksakan. Ayan. Okay, tapos i-test natin kung ilan na yung voltahe ng battery natin. So set natin siya sa DC. Okay, so check natin kung ilan na yung kanyang voltahe. Tanggalin muna natin yung ating clip. Ayan. So meron na siyang 11.56 mga bro. Ayan o. Ayan. So hindi na umabot ng 12 volt kasi masyado nang mababa yung kanyang mahirapan na siya makarecover dun sa 0.8 na voltahe niya. Dapat yan kahit mga lang sana 4 volt hanggang 6 volts para makarecover sa 12 volt. Okay, so subukan natin i-test ngayon dun sa kunin natin yung wire. Meron tayong dito mga bro. Ito meron tayong ilaw. Ayan o. Subukan natin ikon ngayon. Ikabit kung mapapailaw niya. So ang purpose lang naman nito mga bro kapag ayan, gamitin natin pang ilaw. Ayan o. Ayan o. Yun o. Okay. Ayan o. Oh. So ayos pa mga bro. Pwede bang pang ilaw yan? Papakinabangan pa natin yung mga ganitong mahina ng battery. Pagka ginawa niya ito sa battery hindi tinutubigan ay makaka-recover pa rin siya kahit paano. Ayan, lagyan natin ng battery solution. So okay, sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting idea sa video ito mga bro, at maraming salamat ulit sa inyong panonood. Gawin nyo ito mga bro sa mga battery ng motor nyo. Effective ito basta yung battery nyo ay meron pa siyang spark at medyo mataas-taas pa yung kanyang voltahe. Okay, so ulitin natin. Ayun oh. Maliwanag lang kasi mga bro tong ilaw natin kaya ayan, para makulimlim. Ayan o. Ayan. So okay, ayos. Ganun lang.